afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel, Nights at Shop. So ngayon, ilang araw tayong hindi nakapag-arrange ng order, no? At pagka ganito, talaga na-stock yung mga order natin. Hindi naman ganun karami, pero mas marami kaysa nung mga nakaraang mga araw. Kasi nga, mula nung mag-New Year, no? 29 yata or 30, hindi na kami nakapag-padala. Ayan. So, ngayon, i-arrange natin yung mga order para alam nyo rin kung paano namin ito ginagawa. So, para makita nyo rin pala kung ano yung mga order nyo na in-arrange natin ngayon. So, ito yung mga paso na meron tayo. So, ito yung ginagamit namin para malagyan ng kahit pa paano label, no? Pero, kung hindi, bawa, no? May time na nabubura yung label dahil sa tape na ginagamit natin. Pag yung sticky side ng tape ay napunta doon sa sulat, no? Kung nasaan yung ID ng inyong plant, nabubura to pagka ina-unpack nyo. So, magtatanong na lang kayo sa amin kasi mas kilala natin yan, mga halaman na yan, no? Kaysa ipagtanong nyo sa iba. Na kasi may mga label din naman dito yan. So, tsaka mas kilala rin naman sa itsura. Siyempre, ako mismo yung nag-arrange yan kadalasan. Alam ko yun. So, pero pagka, halimbawa, bumili kayo ng, halimbawa, mga red mouth, red dentate, towering, no? Or towering upright, or yung mga all green, ayan, yung mga red mouth or seedlings. So, pagka naka-post yan under ng typical na po yun. So, wala mong ibang cultivar yun, maliban na lang sa typical, no? Maliban na lang kung meron kaming mga ibang mga plants na hindi namin na-identify yung kanyang cultivar. So, nilalagay na namin yun sa, sa loss ID. So, nagiging typical na lang yun. No, so hindi nyo na pwedeng pangalanan nyo, hindi ko na rin pwedeng pangalanan nyo, kaya ina-out namin as typical, no? Kung naalala nyo nung open pass yung dati, no, open na pala ngayon sila Sir Bolger. So may mga mystery sila dun mystery BFT. So ayun, may mga pagka mga loss ID kasi ina-out na talaga yun as typical. So typical po yun. So ngayon, lalagyan natin yung mga ID ng mga order nyo. So ayan. Ayan, nagme-message na KZB Garden. Ayan, tatanong siya kung meron daw tayong live sphagnumos. Wala na talaga ubus na. Kahit ako ngayon na may mga paparating na mga bagong plants, 2 tray na hindi pa puno yun yung meron na lang ako. So, limited na talaga. Meron akong mga hindi ganun kagandang live sphagnum sa labas, pero ginagamit na lang namin yung pag-repat ng mga currently na mga matitibay na mga plants dito. Kasi di ba yung mga may algae na ma-manage na natin. So anyway, pangalanan na natin to. So may umorder ng palangs. Okay yung palangs rin natin ngayon no, so may namumula-mula na at gumaganda na, dumadami na yung traps. Although hindi pa ganun kalaki, pero papunta na doon. So nag-dormant sila nung nakaraan, pero ngayon pagising na. Napakagandang cultivar na ito. Kung daw nagkakamali, GJ rin to itong palangs, or nagbebenta rin yung GJ ng palangs. Pero mura nung benta natin ng GJ ng palangs Kaya siguro ang dami rin nabili. Vigorous. Itong Vigorous na to, hindi ko pa nakikita. O baka, hindi sa yan. Hindi sa ICTs galing yan. Kasi hindi ko makita. May website na makikita mo lahat ng mga cultivar doon ng mga BFT. So, etong Vigorous, inote sa atin yan ni, pangalan na ito. Basta, kalimutan ko. Basta, isa yan sa mga collector dati na nag-i-import ng mga tissue cultured plants. And Joshua Malya, hindi pala ito. Ito yung bumili. Ayan. Binili niya yung Pingicula agnata. Ex Potosiensis.
Ito'y galing naman yung mother plant nito kay Sir Joey. Ayan. So siya yung may-ari ng page na Pinks on the Rocks. So isa sa mga classmate ko yan sa Harvest Pasig na nag-aaral ng tissue culture. Siya tinuloy niya yung tissue culture niya. Nakakabilib niya yung setup nito ni Sir Sa ano lang nila, parang kusina. Ay yung parang may dirty kitchen sila doon. Ayun ginawa niya. Pero maganda yung setup niya. Hindi ko na sabihin kung taga saan si Sir. Pero maganda yung setup niya. Tapos ang ganda rin ng mga supplies niya doon. Kasi yung mga resources niya na mga pandilig, ang ganda ng filtration system ng supply nila ng tubig sa tap water nila, 70 ppm lang below. Sana all na lang talaga, Sir. So, palangs, nilagay na natin. Sumunod ba? Ayan. All green. Itong all green, typical lang rin to. Pero may cross to ng mammoth. Kaya lang, hindi ko na ilalagay na cross to ng mammoth kasi yung green kasi minsan nagkukulay rin yung iba. Ayan. So, ito. Ayan, meron order na towering upright. Ito naman, cross naman to ng spider. So, hindi ko na rin nilagay na spider kasi mga typical rin naman yan pag grown from seed. Tapos, ito naman ay Gymphensis yung in-order. So, etong mga spatulata natin na mga iba't ibang cultivar, and ay galing lang sa isang supplier na iba-iba yung mga alaga niyang sang juice, no? Tapos nung magkukwit na siya, sabi niya, sir, nagiging na to sa akin, parang tawag doon? Nagiging parang mga damo-damo na doon. Kumakalat na sa growing yung tent niya kasi indoor siya. Sabi ko, bilhin ko na lahat yan, yung mga pwede mo pang out. Ayun, binili ko na lang po. Kaya ayun, meron tayong supplies ngayon at napaparami na rin natin. So, nasa na nga ba tayo? Towering upright. Ito. Gymphensis. Pitcher plant. Meron rin palang model nga pala ito. So, lagyan na lang siguro natin dito mamaya. Sakto rin naman ang laki na ito. Red. Ayan. Tapos ito, meron pa dito. Maroon monster. Mas mabilis ang trabaho pag walang video-video. Kaya lang alam nyo rin kung ano yung proseso. Trebs. Alam nyo ba bakit na ina-ID yan lagi? Kasi pagka marami na yan, ang hirap ng i-identify, no? So, Sarracenia, seed grown. So, natin lalagay. Wait lang Dito na lang siguro. Yung kakasya. So, ganito. Seed grown. Sakto-sakto yan dito. Yung laki. Tapos, saan ba tayo? Dito sa baba. Ayan. Seedling. Seedling. Typical yan. Tapos B52. B52 may maganda tayo ngayon. Although hindi ganun kalaki. Pero biglang laki ito pag na-receive niya. So, ano pa? Seedling size rin. Meron din yung seedling size. Seedling. Ayan. Tapos ano yung kasama ng binili niya? Sanchez. Capillaris. Ayan. Napakaganda ng Capillaris ngayon.
pulang-pula kahit hindi nasa full sun. Pero maraming liwanag na nare-receive nila. Tapos sunod, pasitut. Ayan, okay rin yung pasitut niya. Magkagawa pala ako ng video mamaya about sa yung mga good size, kasi matagal na tayo hindi nakapag-upload nun. Ito, bristle protects dentate. Ano ba yung order ni sir? Red typical. Meron ba tayo, no? Piliformis. Alam ko may red typical ako binibentang BFT. Piliformis red. Piliformis red, yan yung typical. Kasi yung isa na green, Tracy ay yung tamang pronunciation, hindi Traki pa. Traki tayo ng Traki. Tracy ay pala yun. Parang yung Bechi ay pala yun. Holland. Ito Holland, sakto lang. May maganda tayo na ito. Tapos, Cappilaris rin. May bumili ako yan. Cappilaris. So, ayan. Okay na yan. So, mamaya baka may mga hahabol pa dyan. Gusto rin yan pagka naipat ko na yung mga first batch. May mahabol na naman. Tapos may magpapalalo mo. Pero ngayon, asahan natin na mas konti yung bibili ngayon dahil kaubusan na ng budget. Diba? So, okay lang rin dahil maganda rin yung panahon na to para magpapalaki muna ng mga Venus flytrap, magparami. Kasi, daming chat ni sir. KZB Garden. So, hindi ko alam kung malinaw tong camera ko. So, nagtatanong siya kung may sphagnumos pa. Sabi ko, ubos na yung live natin. Yung dried na lang, meron pa tayo dyan. Yung wash na pure sphagnumos. Pero yung live wala na talaga. Meron pa ako pang sarili na lang na pag may dumating na mga bagong halaman nagagamitin. Pero yung pang out wala na talaga. Dati meron pa, ngayon ubos na talaga eh. Magbebenta pa ba ako? Nag-iisipan ko pa nga. Pero malamang mag-aalaga pa ako. Pero pagbebenta, tingnan natin. Kasi aminin ko na sa inyo, hindi talaga ako kumikita ng maayos yan sa live sphagnumos. Kasi mura siguro benta ko. Or hindi lang talaga ganun kabenta. No? Kasi mas nagagamit ko kesa na yung mga pinambili ko. Bagay, nagiging benefits rin sa akin yan. Anyway, sa ibang panahon na natin pag-usapan. So, ayan. So, diba, kung sumating din na. So, nagtatanong siya kung kailan may di-deliver yung order niya. But anyway, ito, asikasuhin na natin. Wala kasi tayong control dyan. Kung kailan may di-deliver yung order nyo. So, kung hindi kayo sigurado kung nasa bahay kayo, ihabilin nyo na lang sa kasama nyo sa bahay. Kung hindi naman, kung sa trabaho, i-address nyo. Minsan yun, may nagpapa-address sa workplace nila. Habilin nyo na lang sa mga katrabaho nyo. Or dun sa mamang cart. Inyong kumpanya. So, dito natin ilalagay yung mga order today. After natin mailista lahat ng ID nila, next thing to do is maglagay ng medium. Wait lang, tiringin ko nga kung marinaw pa ako. Hina kasi ng hina ng brightness Hindi malaman kung nag-record ka hindi. So, tignan muna natin ito sa cellphone. Baka ma-disgrasya, mabasa. Saan pala yung isa kong cellphone? Ito kasing cellphone na to, walang camera. Nakabasa nung nag-bike kami. Kasi may wait lang. Post ko muna to. So ayan, tumatanda na talaga. Yung cellphone ko pala na may camera. Alam ko na nasaan. Ito ginagamit ang video. Tara nga. Minsan naghahanap ko ng salamin mo, tapos nasa mata mo lang pa, nasa ulo mo lang Ito cellphone ko naman, ginagamit ko pa lang pong video. So hindi ko na makita kung saan
minsan ako maghahanap eh. So yan. So ito yung red na ano to, Nepenthes, no? So more on ano to, Sphagnumos. Ito mga ano, wash na to, pero didiligan pa rin natin ito, hugasan na, pakitignan nyo mamaya. So hindi masyadong marami kasi madadagdagan pa ito mamaya. So hindi yan pinupuno kasi may pan-toppings tayo. Lagyan natin ng toppings para hindi makalat pagdating sa inyo ng halaman. So mas maganda ba may toppings? Hindi ko rin malaman eh, pero maganda pag isi-ship mo na may toppings. Yung ginawa ko sa sa Heliampora, tingnan nyo, ang ganda ng Heliampora dahil may toppings yun na pure Sphagnumos. Pero ngayon, sa mga BFT, nag-iisip ako kung tatanggalin ko na lang yung toppings. Bakit? Para maging madaling matuyo. So, nasa sa inyo rin talaga. Kailangan timplahan nyo ng sarili nyo. Timpla base doon sa kailangan nyo. So, hindi ko na siguro i-video lahat. Kung gusto nyo din kung paano yung ginagawa ko, pwede rin naman eh. Kaya lang itong video na ito sigurado haba ng gusto kasi marami-rami yung order ngayon. Pag naubos tong mga colored pots na white, pink at kung ano pang kulay, ang sunod nating paso ay pure black. Kaya kung may mga gustong pure black na paso agad, sabi lang kayo, doon natin ipapaso. Kaya hindi ko ginagamit ngayon yun dahil pag black ang ginamit ko, hindi ko ma-ID, hindi ko malalagyan ng tag, so magkakahalo-halo, mahirap. Kaya pagka maraming order, mas maganda yung nasusulatan yung gilid ng paso. Ang daming may sakit ngayon, kahit kami parang masama pakiramdam namin kahapon dahil sa kain ng sobra sa klima na rin ng panahon na sobrang lamig. May lamig na sa amin kasi ito yung mga 27, 25 pinakamababa pag mataling araw. Mainit kasi dito sa amin kaya pagka lumamig, kiramdam agad ng mga taga rito. Kapasya ba dito? Lagyan siya siguro. Ang dami pala na ito. Hindi naman ganun kalaki yung order ngayon, pero yun nyo, kano lang kikitain ka dito. Pero okay, wala na yung ano din. Salamat ako na meron. Alam mo ba? Alam nyo po ba? May mga tao na talagang walang-wala. Tayo, nakakain tayo sa bagong taon ng maayos. Yung iba, natutulog na lang. Kaya, pasalamat natin kung anong meron tayo. Ano tayo medium? Pa tayo dito. Sorry, hindi pala nakaharap sa ano. Minsan, pag may nakita kayo, may mga kasamang millipedes yung
medium, huwag nyo na alisin kasi makabuti yun sa medium nyo. Ayun yung insekto na nagtatanggal ng algae. Kaya yan yun lang. Tagalinis yun, parang sa aquarium, janitor fish. Ayan. So ngayon na ilagay na natin lahat. Lagyan natin ng medium. Toppings naman ngayon. Ay. Tapos malagyan ng toppings na ito. Hugasan naman ulit natin itong mga medium kahit na nahugasan na. Para mapasigurado natin na mababa yung minerals nila pagka na-receive nyo. Kasi ilang araw rin to sa biyahe. Buti lang mabilis isang araw pag around Manila. Pagka medyo malayo ng kaunti, 2. Pagka umaabot na ng mga lugar na so mga 3 na yon. So pagka mga Visayas yan, 3 na yan, 3 rin yan pataas. Hanggang 4 na araw, 5 araw siguro pagka island at hindi maabot. So pagka Mindanao naman, sigurado yan kung hindi mapasama sa air. Kasi minsan napapasama sa kung papansin nyo, ang bilis minsan 3 araw lang Mindanao. Kasi minsan nilalagay nila sa air, aeroplano ba? Aeroplano yung pinang transport nila mula Manila papunta dyan sa Mindanao. Pero kadalasan naabot siya ng pinakamabilis na 4 na araw. So pinakamatagal na yan 7. Pagka may delay yan, abutin na yan ng 8. Pero bihira yan nangyayari. Buhay pa ba yung halaman nun? Buhay pa. Ikaw ba sir nakakaranas ka ng gano'n na minsan nga 1 buwan inaabot ng halaman sa biyahe, no? Pag ako nabili, so anong ginagawa mo pagdating? Acclimate. So hindi ganun kaganda yung halaman na marireceive po, pero makakasigurado ang bilis mabuhay at mabubuhay talaga 99%. So yung ibang binibili pa namin Beirut or walang medium, so mas matagal i-acclimate yun yung mga Beirut pinapadala or walang medium na kasama. Kaya pag nakaka-receive kayong may medium, magpasalamat pa kayo kasi hindi yan talaga sinasama sa ibang mga seller. Hindi yan nakatanim yung mga carnivores brand. Naka-plastic lang, ziplock. Tapos balot ng tissue yung paligid ng rice. So hindi ko nabibideo lahat para mas malesen natin yung haba ng video na to. Kasi ngayon pala 23, wala pa tayo sa kalahati. So wait lang, 23 minutes na. Post ko muna. So ayan, naitanim. Nalagyan na natin ng toppings lahat. So ngayon, ang next step ay kailangan na natin silang hugasan. So ano ba natin ito gagawin? So ang ginagawa lang naman ganito. So ito yung lagyan natin. Piga-pigain nyo lang yan sa may tubig. Kaya alagyan yung ganyan ninyo hanggat malinaw na yung pinaghuhugasan nyo. So napakaganda rin na itong practice para mapasigurado nyo na mababa yung minerals ng mga medium nyo. Bukod doon, namomoist nyo, tsaka kumbaga napagiging firm yung medium, kumbaga level siya, tsaka hindi parang siniksik o masyadong maluwag. Kasi pagka na-absorb na yan ng moisture, either mag-expand o mag-level lang, no? Malalaman pag sobra yung nilagay mo medium. Maganda kasi yung iba ang gusto nila may space, iba naman gusto masikip. Ako gusto ko lang yung meron pang aeration para makakagalaw ng maayos yung root system at maka-export ng maayos yung iskago ng moss.
Pagdating sa pagre-repat pala, sinasabi ko lang yan na after 3 months pwede nyo i-repat sa vehicle planter. Pero kung wala namang problema, huwag nyo nang i-repat. Kasi mas gusto nila yung tabi-tabi sila. Tsaka mas maganda tingnan ng Venus flytrap pagka magkakatabi. Pagka nakikita nyo ganyan na yung kulay ng hinugasan nyo, palitan nyo na balawan nyo po din ng isa. Kasi yung tannins yun. Although mababa pa rin naman yan. Tignan natin yung sukat ng para sigurado tayo. Sukat natin yung TDS meter natin dito. Ang sukat ng tubig ko ay maabot lang yung mga 15 kasi tagal na to dito So ngayon nasa ilan na siya, 22. Mababa pa rin pala, palang madumi, pero 22 ppm. Sukatin natin, baka may mga magbasa. Tinaming dumi na ng tubig pero hindi, 22 ppm. Napakaganda pa niya sa Venus flytrap at ibang carnivorous plant. Alam nyo ba, ang Nepenthes mas matapang, mas matibay sila sa taas ng minerals na pinandidilig. So ngayon, ito naman yung ating hugasan. So mamaya ulit post ko na ulit itong recording natin kasi marami-rami pa to. So ngayon na nahugasan na natin lahat ng mga medium na nilagay natin dyan. So sukatin natin yung pinaghugasan ba kung gano'n na tumaas. 22 kanina, di ba? So ngayon ay tayo lupat na yata itong sira na itong TDS meter natin. Ano ba ito? Wait lang So ayan sira, tagal na kasi na ito. Ayan, from 22 naging 30. So goods pa rin, di ba? Pero may didiligan pa rin naman natin yung mga plants kaya mababa pa yung 30 na yan. So itong mga sobra na tubig, pandilig na natin to para bumaba lalo yung minerals ng mga medium natin. Tapos didiligan pa natin to So dilig-dilig lang. Tapos para makasigurado tayo ng bababa talaga, diligan natin ng low minerals na tubig. Kahit mist lang konti sa ibabaw. Sensya na sa ingay. Trip sa ilalim yung pinandilig natin. So ayan, goods na yan, pang repat. So itong extra na tubig, mabana natin yan dyan dahil magtatanim na tayo. So dahil nalagyan na natin ng label, wala tayong problema. Alin dyan yung anong mga plants yung ilalagay natin, diba? Dahil alam nyo na. Kaya maganda yung paglalagay ng label pag marami kayong re-repat. Mga tips na rin to para sa mga nag-uumpisa mag-resell or magbenta. So hindi ka ba natatakot sa
Baka dumami yung competition. Kasi inisip ko na rin yan dati, bakit ko sasabihin yung mga sekreto ko sa pag-aalaga. At marami rin nagdi-discourage sa akin na gawin to pagkagawa ng video about carnivorous plant. Pero bakit ko hindi i-share yung mga bagay na makakabuti sa iba diba? Kasi naniniwala naman ako na hindi yung mga halaman yung nag-bless sa akin sa pagkakaroon ko ng benta. Ganun din yung prinsipyo ko pagka nagtatrabaho ko sa office. Hindi yung boss ko yung bibigay sa akin ng blessings sigad talaga. Yung boss natin, etong mga plans, ginagamit to para mapaabot sa atin yung mga blessings. And we need to be thankful sa ating mga boss at sa mga binigay sa atin ni God. Pero yung sasabihin mo natatakot ka dahil mawalan ka ng kikitain dahil sinare mo tong knowledge about sa pag-aalaga ng carnivorous plant, so marami nang makakaalam kung paano bubuhayin to. Kumbaga trade secret pa, although may mga parang wala na nga pala may mga trade secret pa ba tayo. Ang iniisip ko lang kasi gawin mo lang yung best mo sa sa kung anong ginagawa mo ngayon, mapakahalaman man to o iba. Tapos ayun, dire-diretso lang kung may mga problema o namatay ka ng napakamahal na halaman imbis na magmukmuk pa dyan, hindi mag-focus ka dun sa mga nabubuhay mo at dun sa namatay na halaman. Hanapin mo dun yung lesson na makukuha mo, tsaka hindi rin naman dahil nagbenta ka ngayon nandito ka lang hanggang habang buhay. So may mga iba pang opportunity dito. So ayan, meron tayong isa o dalawang mga plano sa buhay. Ang Panginoon marami. So wait lang, hindi ito yung tweezer na ginagamit ko pagdating pala sa tweezer, nasuggest ko na hindi ganito yung gagamitin nyo kasi ito yung ginagamit namin dati. Pero meron akong tweezer na gagamit ngayon na mas maganda kaysa dyan. Ayan, ito yan. Ayan, mas malapad siya. Compare natin sa tweezer na isa. Ito yung tweezer na ginagamit ko, Karin. So ito yung dati. Mas titingnan nyo, mas maliit siya, mas hindi wide, hindi siya kasing wide na ito. Ito flat, ito medyo circular siya, makita ba? Pero pag pinanghawak mo ng halaman yan, minsan nadudula siya pero dito pagka mas mas secure. Para sa akin mas madaling gamitin to. Pero kung wala kayong makita, pwede na. Mas lang ako dito talaga, experience ko, maliit na bagay pero pag ginagamit ka pang araw-araw, kitang-kita nyo yung diferensya. Anyway, tatanim na tayo ng mga halaman. Cappillaris, unahin natin yan, mga sanjus. So asan yung cappillaris natin? May chimpanzees tayo dito. Itong Botswana na spatulata, akala ko hindi mabubuhay. Ngayon nagpo-flower na. Mag-propagate natin yan. Cappillaris, ito. Sasabi ko sa inyo, morning sunlight lang na sa kanya, nagbibigay ng liwanag, tsaka late afternoon. Wala siya sa tanghaling tapat na may cover sila. Pero tingnan nyo kung gaano kapula, diba? So kunin natin to. Dito tayo kukuha ng itatanim natin, ibibigay dun sa amorder. Masyado na mahaba itong video natin.
Capillaris. Hindi ganoon kahaba tulad na lang nung sinasabi ng iba na yung Adelaide daw natin Capillaris lang daw yan. Maaring kamag-anak ng Capillaris pero hindi talaga siya kaparehas na kaparehas. Capillaris hindi ganoon kahaba yung petiole nila kumpara sa Angelica. Yung Capillaris. Tanim. Tapos pag tatanim kayo, lagay lang kayo dyan ng butas na magkakasya yung plant, yung medium niya sa ilalim para hindi na kayo magtatanggal ng medium para hindi rin na abala yung plant. So madali siyang makarecover. Parang hindi siya naripat. Tingnan yung itsura. Diba? Secure na yan. Pero syempre isisecure pa rin natin yan pagka ilalagay na sa box kasi nilalagyan namin ng tali yan pag ganun. Kasi pag hindi namin ginawa yon mas mataas yung chance na ma-uproot siya. Pero yun may tali na nga minsan na-uproot pa eh. So kukuha tayo ng pang freebies. Dahil wala akong magbigay na maliit, hindi rin yung malaki rin yung previous. So hindi naman natin ito pinagdadamot na dahil marami-rami pa naman yan. Hindi ganun karami pero mas marami siya kumpara dun sa ibang mga ano natin sa Sanjus. Napakahalaga nung humarahan lang yung kamay mo pagka pinapaso mo siya para hindi naabala yung halaman. So, saan pa isang Capillaris dito? So, dalawang malaki na rin ibibigay natin. May nakita ako malilit dun kaya lang nakakaya naman kung maliit ang ibibigay natin freebies. Malaki rin yung binigay natin dun sa isa. So, itanim na natin ito parehas. May sumama pang maliliit. Kunin natin to kasi may tatanim natin. Pagka sinama ko to na dito, mamamatay lang to sa biyahe. Yung sobrang liliit. Kaya itanim na lang natin dito. Community pots. So, binigyan ko na naman siya ng malaking previous. Magkano lang ba ito sa Shopee? Mura lang ito. 200, 250 lang ito eh. So, may napasama rin palang maliit. So sa mga may maliliit rin na napasama pero okay lang. So alam nyo ba kuha ko dito dati sa supplier ko. Mahal. So ngayon mura na siya. Dahil marami ng ibang options sa mga sa mga sandwiches. Kaya nagbumura kayo ng mga sandwiches at natututunan na rin kung paano paramihin. So ito yung pinasong natin Capillaris. So hindi ko na muna i-video yung iba kasi tingnan nyo kung gaano pa karami yan. So kung gusto nyo panoodin, i-separate ko na video siguro or ipa-password na lang natin. Ito na yung mga naunang order. So mamaya diretso pa rin natin. Medyo marami-rami na rin kasi. Ayan, diretso ulit tayo.
Ayan, naipasuna natin yung mga order ngayon. Do-double check ko lang yung mga previous nila kung tama yung mga nailagay natin. So, bago ako matapos dun sa huling pot na tinatanim ko, may humabol na order na Anglica. So, mukhang bago lang to sa pag-aalaga at hindi napanood yung mga previous natin. Pero tingnan nyo kung ano yung binigay kong previous sa kanya. Isang Anglica lang order niya. Ayan, isang tumpok na Anglica yung binigay natin. So, nagkataon na marami-rami pa tayong Anglica. At hindi ko rin mapapromise kung sobrang dami rin na ganito yung maibibigay ko susunod na order. Pero marami pa tayo ngayon. Ayan, kung order kayo, baka ganito rin yung ipadala ko. Hindi siya ganun kalaki pero tumpok kayo. May mga mas malalaki ako dito. Kaya lang may mga flowers ayoko ibigay kasi nga pang-propagate pa natin yun eh. Tsaka pagka pinadala natin yung may flowers, hindi rin nila mapapakinabangan yung flowers kasi baka mangitim lang. At least to, ilan to? 1, 2, 3, a minimum of 3 plants. Ayan. So, tas eto naman yung mga initial na pagpapaso natin. Dito sa phalanx, di ba? Ganda ng phalanx. So, full rosette. Tapos mayroon pang previous na maliit. All green. All green, maganda rin. Tapos may maliit rin dito. Siyempre, karaniwan ng order ng all green, yung mga nag-uumpisa pa lang, binigyan natin ng Bormani. Itong isa sa mga magandang deal na naibigay ko ngayon. Yung bumili ng Vigorous dahil meron tayong good size na Vigorous ngayon. Nilagyan ko pa ng napakagandang smaller Vigorous na talagang Vigorous talaga, literal. Dahil sa tingin ko itong maliit parang may maliit rin na kasama. At ang ganda ng tubo. Bukod doon, ito naman, towering upright. Napakaraming traps. Tapos may maliit pa dito. Same cultivar. Namumula na yung kanilang traps. So, hindi na masyadong upright yan kasi nga, yung klima ngayon. Pero, towering pa rin to pagka naalagaan niya ng maganda. Tapos, ito naman yung bumili ng Agnatha X Photosciences. So, ang laki ng naibigay natin na pink. Tapos, ang request niya, sir, pwede bang sunrise yung pre ko? Nag-isip ako na kagabi. Tingin ko la order niya, tapos BFT yung previous. So, pinagbigyan na rin natin kasi same price rin naman to. At ayun naman ang promise ko, diba? Pwedeng ibang cultivar. Ito nga lang ibang plant Ibang cultivar pero same price. Pero na-order na to regular sa atin. Ayan yung sunrise niya na napakaganda rin. Pulang-pula, parang hindi sunrise. So, ito naman yung umorder ng Gymphiensis. Buy one take one, plus may another freebie pa. So, 3 piraso yan. So, ito naman yung umorder ng Capillary. So, tingnan nyo yung diferensya ng Capillaries at Anglica. Diba? Malaki diferensya niyan. Kaya hindi talaga yan same cultivar. Ang Capillaries mukhang spatulata na medyo pataas. Ang Anglica, pataas talaga tubo niya na mas mataba yung mga petiole niya. So anyway, dito balik tayo. May isang malaki, tapos may maliit. Tapos dito naman, Treves Dracula ang order niya. Actually, 3 tong order niya. Hindi ko na matandang kung alin dito yung magkakasama. So ang request niya, may kasamang BXT daw. Tapos meron pa siyang isang order dito. Hindi ko alam, hindi ko pa nabibigyan ng previous yun. So dito ko lang nilagay yung isang smaller mammoth. Napanood niya kasi yung video natin, yung secret previous. Kaya ayan, nagkaroon siya tuloy ng secret previous. Tapos namatay daw yung kanya, eto naman yung dalawa. Buy one take one Maroon Monster. Secret yan na surprise sa kanya kasi more than 1,500 plus yung kanyang order yata. Saligyan pa natin ng maliit na Adelaide. Diba? Napakaswerte nung nakakakuha na ito. Saka makakabili niyan. 2 Maroon Monster. Kano lang. Tapos ito, seedling, beauty seedling. Na may maliit pang smaller seedling. Tapos may kasama pa, biruin niya yan. May kasama pang Bormani. So ito naman, seedling ulit, beauty seedling. Beauty seedling na may kasamang smaller seedling na may kasama pang spatulata. So, ayan, pagka nag-ingit kayo,
Bili lang kayo dito tapos sabihin nyo sa akin yung mga request nyo. Basta napanood nyo yung video at aabot pa rin doon sa promo natin. Tapos ito yung bumili ng B52. May nag-inquiry sa akin kagabi, so naunahan na siya. Sabi ko meron akong full color na B52. So ito yun, may smaller size kasi 400 lang. Tapos may smaller na freebie. Diba? Napakaswerte ng bumili na ito. Dun sa nagtanong sa akin kagabi sa B52, meron pa naman akong ibang B52 dito. No, kasi laki rin pero hindi na ganun kapula, pero legit siya na B52. Meron pang iba dyan. So balik tayo dito, tuloy natin. So ito naman yung order niya ay Pasitute. May previous rin na smaller Pasitute. Ewan ko kung nag-request siya ng additional previous, pero mamaya check natin yung mga order. Anyway, ito pala yung pinakamalaki kong Pasitute. Ayan, tapos binigyan ko na yung smaller. Dadalawang isip ako kung ibibigay ko yung pinakamalaki. Kaya lang, bibihira naman ang order na ito, kaya walang problema. Ay ibigay ko sa kanya yung malaki na yan. Malaki na yan kasi maliit lang talaga itong Pasitute natin. BXD or Pre-Salt Exdentate. Ayan, tapos may freebie na isa, smaller size. Hindi pa ito yung mga final arrangement kasi iba may mga nakapanood ng mga secret freebies. Kung na-chat sa akin yun, ilalagay natin mamaya. Tapos ito yung Capillaris rin na isa, mas maganda to, no? Parehas malaki, parehas mapula, napaganda. Tapos ito naman bumili ng Piliformis typical or Piliformis red. Ayan, diba? Dalawa yan, isa dyan, isa dyan. So kung dun sa hindi pa nakalam kung anong itsura ng Piliformis na Tracy ito yun. Para sa akin mas gusto ko to kumpara dun sa red, pero parehas maganda. Kung wala ka pa nung isa, edi bibili ka syempre nung isa para mas masaya. At napakadali rin i-propagate niyan. May mga video tayo about propagation yan So umpisa nang uminit dito sa taas, hindi pa nakapagdilig. Ito naman yung bumili ng Holland. Tingnan nyo, napakalaki rin ng previous nya. Halos kasing konting na lang, kasing size na ng order plan nya. Tapos binigyan ko rin siya ng Adele. Sir, ba't yun? Ba't yung iba mas maraming freebies? May mga iba kasi na baguhan na binibigyan natin ng mga freebies na ma-appreciate nila. Magsabi kasi kayo, mag-chat kayo pagka gusto nyo ng mga ibang mga freebies, bibigay naman natin yan kung kaya. Tapos ito yung may umorder ng Nepenthes na red seedlings to pero malaki-laki na rin, hindi na siya ganun ka-seedlings. At may free siya na seedling size talaga. Mukhang iba nga ito yung seedling size na nabili niya. Sana mag-batik ito kasi mas mga rare para sa akin yung batik na ito Nepenthes. Tapos may umorder din ng Saracen, tama, Purpurea. Sabi niya, sir, baka pwedeng previous ay Clone 5. O di Clone 5 ang i-previous natin. At may napasama pang smaller Saracen niya, Purpurea. Seedling lang yan, nasa gilid. Hindi ko na tinanggal, sa kanya na yan. So, ayan yung mga order ngayon. Dun sa mga hindi pa alam yung secret previous na naka-announce yan sa page. At may link doon kung saan yung video, kung saan yung papanood doon para malaman nyo yung secret na previous natin ngayon. Ay, eto pala. Ito clue. Ito, nagkaroon na ng secret previous ng isa na ito pala. Ayan, mayroong napasama. Ayan, pinikula kasi yung secret na hindi na secret nga. Pinikula. Basta yan. Manoodin nyo na lang. So, ito yung mga previous, kaya mga order ngayon. So, yun lang muna at masyadong haba yung video na to. At kailangan ko pang magdilig at may pupuntahan pa rin kami mamaya. Dadalamin namin ang aming lola. Kasi hindi namin nadalaw kahapon. Nakatulog kami ng tanghali dahil sa puyat, sa ingay ng bagong taon. So anyway, salamat sa panonood nyo at sa pagtangkilik sa aming Shopee store, Facebook page at sa aming YouTube channel. Kapag may mga tanong kayo sa pag-aalaga, mag-message lang kayo. Binili nyo man sa amin yan o hindi, okay, mahiya, konti lang. So yun lang, God bless and bye bye.